Humarap din sa pagdinig ng Senado kanina ang ilang kaanak ng mga nadamay sa war on drugs. Nasa frontline ng balitang yan, live si Mean Dos Baños. Mean, anong latest dyan? Jiggy, magandang gabi sa iyo. Umaabot na ng 8 oras mula pa kaninang alas 10 ng umaga ang unang pagdinig ng Senado kaugnay sa drug war sa ilalim ng Duterte administration. Sa nasabing pagdinig, nakaharap ng dating Pangulo ang mga kaanak ng mga ilang napatay sa giyera kontra droga. Sabi ko ng mga pulis sa kanilang report, humarap sa pagdinig ng Senado ang tiyuhin ni Kian de los Santos. Si Kian ang minor de edad na napatay sa drug war matapos palabasing nanlaban sa operasyon ng mga pulis noong 2017. Sa harap ng mga senador, kinastigo ng tiyuhin ni Kian ang statement ng PNP noon na nagsasabing pusher sila kasama ng ama ng binatilyo. Aminado naman si dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na nadamay lang sa operasyon si Kian. Pero nanindigan ang senador na gumagamit ng droga ang ama ni Kian. Nagsalita rin sa Senado si Father Flaviano Villanueva ng grupong Program Paghilom. Tumutulong sila sa mga kaanak ng mga napatay sa drug war. Iniladlad ni Father Flaviano ang listahan ng mahigit 300 biktima umano ng extrajudicial killings noong panahon ni Duterte. 329 Pinas lang lahat. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban. Sa datos ng pari, umabot daw sa higit 3,000 ang napatay sa drug war sa first 100 days pa lang noon ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa talamak daw na patayan sa giyera kontra droga, inungkat naman ng human rights lawyer na si Attorney Chel Jokno ang terminong ginamit umano ng PNP noong drug war na negate at neutralize. Tingin ni Jokno, direktiba mismo yan para pumatay ang mga operatiba. Bagay na pinalaga naman ni Senator De La Rosa. Puro killing lang ang gusto niyang palabasin. Kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralize? Kahit si retired Colonel Jovi Espenido na nauna ng tumistigo laban sa drug war sa Kamara, itinanggi ring may direktang utos sa kanila na patayin ang mga nasasangkot sa illegal na droga. Ngayong hapon, Jiggy, partikular na tinanong ni Senator Hontiveros kay dating Pangulong Duterte kung inaako ba niya ang responsibilidad sa pagkamatay kila Kian de los Santos at ilan pa sa mga tinuturing na inosente na nadamay sa drug war. Sabi ni dating Pangulong Duterte, hindi niya inaako ang responsibilidad sa mga specific cases. Jiggy, bahagya din siyang nainis sa pagtatanong na yan dahil pakiramdam daw ng dating Pangulo ay idinidiin siya ni Senator Hontiveros. Narito yung bahagi ng pagdinig na yan. Sabi nyo na you will take responsibility. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? Hindi mo nakuha yung yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy maker din po ako. I was talking about the policy. I take full responsibility. Yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, you can hold me responsible for any specific crime. Yes, sir. You spoke about specific crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Trying to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down. Chair. I'm not trying to pin you down on The exchanges are no longer productive. Mr. Chair. Do not pin me down on semantics. Jiggy, panandalian nga sinuspindi ni Senator Coco Pimentel yung pagdinig dahil sa bayan ng nagsasalita sila Senator Risa Hontiveros at dating Pangulong Duterte. Pagbalik, nilinaw ni dating Pangulong Duterte na hindi naman daw siya naiinis kay Senator Risa, na-excite lang daw talaga siyang sumagot. Pero bago yan, Jiggy, nagsorry talaga ang dating Pangulo kay Senator Hontiveros dahil daw sa kanyang character at demeanor ng pagiging bastos at walang hiya.
At around 6 p.m., Jiggy, ay sinuspend muli yung pagdinig dahil ini-excuse na si Pangulong Duterte maging nung kanyang mga kaalyado, kinausap na siya nila Senator Bato de la Rosa na umuwi na kasi kanina pa siyang alas 10 ng umaga dito. Pero alam mo, Jiggy, ayaw tumayo sa kanyang pagkakaupo ang dating Pangulo dahil anya marami pa siyang gustong sabihin, marami pang tanong na gusto niyang sagutin. Pero hard stance na rin dyan sila Senator Pimentel, kailangan ng umuwi. So sa ngayon, Jiggy, ongoing pa yung hearing. Ang nakasalang itong si alias Muking, yung sinasabing di umano namigay ng pera as reward sa mga pulis na makakapatay sa mga drug criminals. Siya ay nakasala ngayon, pero si dating Pangulong Duterte ay napauwi na ng mga senador. Jiggy? Maraming salamat, Mean Los Baños. Itinanggi ng Philippine National Police na pagpatay ang ibig sabihin ng pag-neutralize sa mga drug suspect. Sinabi ito ni Police Brigadier General Jean Fajardo matapos makwestiyon ang ibig sabihin ng naturang utos sa investigasyon ng Senado sa war on drugs. Naunang sinabi ni Attorney Chel Jokno na maaaring pagpatay ang pagkakaintindi ng mga pulis sa salitang neutralize. Pero ayon kay Fajardo, pag-aresto, paghuli o maging pagpapasuko ng sospek ang kahulugan nito. Ako po, bago po ako ma-assign dito sa Kamkrame, I was also assigned sa field po at malinaw po sa amin na kapag ginamit po in any written directive po ang salita pong neutralization, it does not connote killing po. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.